Yan ang mga kapuso, nasa linya natin si Engineer Leandro Serrano, ang pinuno po ng Malabon City Engineering Office. Alamin natin, ano ba ang mga long-term solution na pinag-iisipan na po dyan sa Malabon? Pinag-iisipan pa rin. Ngayon po, wala hong baha. Pero mamaya po, pagdating po ng katanghalian, ay magkakabaha po dahil magkakaroon po ng high tide. Alamin natin si Engineer Serrano, nasa ating linya. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Subel po ito. Umaga po, Sir Joel. Opo, Engineer, kamusta ang Malabon ngayon? Wala naman kayong baha sa mga oras na ito. Sa mga oras po na to, since low tide pa, no, hindi pa kami pinapasok. Pero aasahan po namin mamaya by 1:30 PM po ang peak po ng high tide Ng po. high tide. Pagka nagpikong high tide dyan, ano yung lugar na pinapasok po ng baha? Anong barangay at ano ang yung pinakamataas na ng level ho ng baha dyan po sa Malabon? Ang pinakamataas na level ng baha kapag hindi sinabayan po ng ulan 4 inch po, no, gutter level po. Gutter level. Usually yan dito sa mabababang lugar tulad ng Tanyong, sa vicinity po ng Malabon City Hall at nasasakupan ng Malabon River na lugar. Nako, yung mga kababayan nating meron transaction sa City Hall lumulusong sa baha sa mga bandang hapon. Ganun na nga po, sir, no. Hanggat hindi po nagagawa yung navigational gate ng DPWH at ng MMDA, patuloy pong papasukin yung Malabon. Okay. Ano bang maliban doon sa navigational gate, yun lang ba talaga ang tanging paraan para maabatan natin yung high tide po diyan, pumasok po yung tubig diyan sa Malabon? O talagang yun lang po ang ating tanging solusyon para maibsan natin tong problema natin ng baha diyan sa Malabon? Sir, malaki kasing portion ng navigational gate, no. Since kapag high tide pa lang, kahit walang ulan, papasukin po talaga yung mga, since below sea level po yung Malabon, papasukin po yung mga river wall gaps po natin. So bilang action doon, 24 hours po nating pinapagana yung mga pumping station po natin para at least maibsan po yung baha dito sa Malabon. Kaya lang, miski na paganahin natin di ba? Binabaha pa rin po kayo, engineer. Yes po, talagang hanggat hindi po nagagawa po yung navigational gate, talaga pong papasukin po talaga ng baha ang Malabon, lalo na yung mga mabababa pong lugar. At hindi po nakukumpleto yung mga river wall na projects po natin. Yan na po nasa kasaysayan na po ng Malabon, di ba? Wala bang pwedeng isiping pang paraan para wag na hong bahain ng Malabon? Ano pa ba pwedeng paraan para gawin? Hindi na binaba kasi parang everyday, yung pang-araw-araw na pamumuhay nasisira. Yung productivity ho ng mga taga-Malabon nasisira dahil po dyan sa problema ninyo sa baha. Tama po, no. Based po kasi sa assessment namin, talagang ang tanging paraan po natin makumpleto po natin yung river wall gaps po natin. Since talagang dun po ang entry level ng tubig. No? Yun talaga, at syempre dagdaga para mabilis na maibsan. Since below sea level tayo, talagang dagdagan po ang mga pumping stations po dito sa Malabon. Okay. Meron ba kayong mga dinadagdag na mga pumping stations po dyan? Tsaka yung sinasabi ninyong seawall, kailan ba makukumpleto yan? Ito pong mga river walls po kasi, kinoordinate na po natin since national project po kasi ito. Kinoordinate na po natin sa DPWH, nag-joint inspection po kami para makita yung mga dapat na po talaga nating agarang proyekto na maipatupad po dito. Ang local, wala bang hindi ba pwedeng ang local magpondo o kulang kayo sa pondo? Yun, napagmitingan na rin po namin ni Mayor Jeannie na popondohan po yung mga river walls din po na kakayanin po ng city since malaking budget po ang kinakailangan po nito. Oo, kaya lang, alam nyo, siguro sa sobrang taon na po nating pinoproblema yung baha. Pero at least kung nasimulan po natin noong araw pa, baka nakapag-ipon na po tayo at di na natin problema ngayon yan. Tama po, no. Ang baha po kasi dapat po ay tulong-tulong pati po yung mamamayan kasi alam nyo naman po yung mga tao minsan nakakalimutan pong magtapon ng basura sa tamang tapunan, no.
araw-araw po naglilinis po kami ng mga drainage, punong-puno po ng basura. Kaya talagang kailangan po talaga makipagtulungan po ang mamamayan, no. Baka yung ayaw makipagtulungan, dapat hinuhuli na, engineer. Ayun nga po, tama nga po 'yun, sir. Oo, sige. So mamaya mga 1:30, high tide na naman. So Opo. mga gutter deep na naman po yung ano nyo, yung baha ninyo dyan. Ano mga barangay ulit yan, Engineer Serrano? Hulong Duhat, Tanyong, dito sa may basta portion po siya ng Malabon River, Navotas Malabon River po, no, papasukin po siya. Meron ba kayong bilang ng mamamayan na apektado pag na high tide kayo dyan? Actually po, siguro po mga 20% po ng barangay po Diyos ang ko. inaabot po. Opo. Maraming tao yan, Engineer? Opo. Oo. Yes po. O Opo. sige, abangan namin yung development. In the meantime, sige, ano sabi ba ng DPWH dyan? Kasi sabi nyo nga, yung mga national projects po ito eh. Opo, ang commitment po ng MMDA at ng DPWH kasama yung contractor is tomorrow hopefully mai-lift na po yung gate, no? Susubukan po nila since nung nakaraan dapat po kasi i-lift na po yung gate. Yun nga lang po nag-hire po sila ng third party para tignan yung suriin yung winelding po nila, kaya lang po may mga nakita pong cracks kaya hindi po in-advise ng third party. Hopefully tomorrow mabigyan na po ng go signal at least maiangat na po yung navigational gate para naman hindi na po pasukin ng tubig ang Malabon. Engineer, last year pang problema yan, di ba? Diyos ko, navigational gate na yan, magmula nung binundol nung barko hindi na nabalik sa dati. Hindi, yun po, nakumpunin naman siya, yun nga lang po, pagkadating po ng isang taon, ayun na po, lumabas na naman po yung defect po nung Yan nga, navigational gate. Opo. Anyway, sige po. Kami po yung magdarasal na sa lalong madaling panahon makitaan ang solusyon ng Malabon itong problema ito. But in the meantime, Engineer, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Okay po, maraming salamat po, sir. Engineer Leandro Serrano, magandang umaga, Head ng Malabon City Engineering Office. Wala namang magagawa ang engineering office kung, di ba, kung yun lang ang ginagawa po ng national government at ng City Hall. Ang inaano ko lang, kasi sa akin, totally unacceptable, hindi ho katanggap-tanggap. Yan nangyayari po dyan sa mga lugar na binabaha ng Navotas tsaka ng Malabon. Dahil matagal lang ang problema. Di ba, mga kapuso? Inatang na lang ng inatang sa national government. Oo. Pag sinita sila ng mga constituents po nila, kasi national government ang proyektong yan di ba? Ba't ganun? Alam nyo mga kapuso nung oo nga di ba mga kapuso, yung navigational gate na yan, tagal ng problema, dapat naisipan na po ilang politiko lang naman ang nagpapalit-palit dyan. Di ba mga kapuso, kundi mga Oreta, mga Sandoval nandyan. Kundi mayor si Sandoval, si Oreta ang mayor. Kung mayor si Oreta, si Sandoval lang ang congressman. Sila lang po nagpapalitan. Dapat nagawa na ng paraan ng araw pa. Di ba? Ako, iniisip ko mga kapuso ko ako'y taga Malabon. Ihahalal ko po yung mayor na makapagbibigay ng solusyon dito po sa problema po ng baha. Sila lang po nagpapalitan. Ganon din sa Navotas. Isang pangalan lang, isang political clan lang po nagpapalitan po dyan. Oo, pero problema pa rin po ang baha. Ay, Diyos ko. Hindi kasi sila apektado. Kawa naman yung mga tao, mga kapuso, no? Melo del Prado sa Super Radio DZW.